Dating care home nurse sa Dubai, ngayon isa ng OR nurse dito sa Amerika. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, BD here, and for today's video, pag-uusapan natin kung paano ako naging OR nurse dito sa Amerika. Before we begin guys, please consider subscribing and pa-click na rin ng notification bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos. And huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, let's get into the video. Nag-graduate ako ng nursing degree ko 2013. Took the board exam on the same year. The following year, January, lumabas yung result ng board exam and I made it. Then, February 2014 to February 2016, nag-work ako sa isang hospital sa Pilipinas. And then, 2016, I moved to Dubai. Nakipagsapalaran. And then, I ended up being a care home nurse. And by the way guys, yung opportunity guys, pag nurse ka na lalaki sa Dubai, maliit lang kasi prefer nila na babae yung mga nurses doon. I ended contract as a care home nurse 2018 na umay, alam mo yun, yung parang gusto mo ng bagong environment, gusto mo ng ibang ibang flavor ng pagiging nurse. So, trinay kong mag-apply sa ibang hospital. So, kasi nga hindi hospital experience yung previous experience ko, so hindi ako tinatanggap. I applied for a lot of dental facilities. Tanggap ako ng isang dental clinic sa Dubai at yun lang yung, alam mo yun lang yung 24 hours na dental clinic sa buong Emirates. So usually guys, yung kinikater talaga namin dun sa 24-hour clinic namin is yung mga emergency cases. Ang pinagkaiba ng pagiging dental nurse sa Dubai compared to Abu Dhabi is sa Abu Dhabi kasi guys, you have to take an exam to be able to work as a dental assistant, and sa Dubai kasi no need na mag-exam. So, how long I have been a dental nurse? I have been a dental nurse for 2 years. Kasi sa dental clinic namin, we have implants. Nag-surgery din kami kasi yung mga impacted tooth, ginagawa din namin yun. Basically, may mga surgeries din kami ginagawa. And yung mga ginagawa naming surgeries, yun yung naging ticket ko para maging OR nurse. Kasi guys, prior to coming here to the US, I moved to the UK first. So 2021, I moved to UK. Naging bedside nurse ako sa Pinas. So alam ko yung pagod, alam mo yun, yung parang nurse ka at the same time katulong ka. Yung trabaho naman natin bilang nurse sa Pilipinas is like, hindi lang naman as a nurse, minsan nagiging tubero din tayo, taga-ayos ng aircon, taga-ayos ng TV. Alam mo yun, so ayoko nang bumalik sa ganong sitwasyon. So I decided to do OR nursing. And then when I applied for UK, yun talaga yung gusto ko, maging OR nurse. Ayoko na rin ng night shift. To be honest, ayoko na ng night shift. We're not getting any younger. Then luckily, yung agency na pinag-applyan ko papuntang UK, nakahanap sila ng employer ko sa England. Yung isang question lang talaga ng employer nung nag-interview kami is, willing ka bang matrain? So sabi ko, hindi naman ako choosy, hindi na ako pipili pa ng kahit ano. Sobrang willing ako matrain, sobrang willing ako matuto, and I'll make sure na hindi sila mabibigo, na hinire nila ako. On January 2021 to March 2023, yun yung time na naging OR nurse ako. February 2022, yun din yung time na naging flex ako. And nag-apply na rin ako agad-agad ng mga agencies kasi nung time na yun, current pa yung visa bulletin pa US. So, tinake advantage ko na yun, nag-apply ako, and nakakuha naman ako ng employer ko. Kung itatanong nyo kung may binayaran ba ako dun sa pag-breach ko ng contract dun sa UK, ang sagot is yes, may binayaran ako kasi hindi pa ako nakaka 3 years. Parang 2 years lang ako dun, and I still have a year para tapusin yung contract, pero hindi ko na siya natapos. But anyway, I have no regrets. Umalis ako.
and nagpunta ako dito sa US. So nung napunta na ako dito sa US, yun, OR nurse na yung ano, kasi yung previous experience ko is OR nurse. Kung hindi dahil sa UK, which I'm very thankful for, bigyan nila ako ng opportunity na maging OR nurse, and, para maging ticket ko yun para maging OR nurse din dito sa US. So, yun lang naman yung experience ko, guys. I guess that's it, guys. So, if you have any questions, please leave a comment in the comment section below, and please consider subscribing and click na rin ang notification bell para ma-notify tayo sa aking next video. Again, I'll see you on my next vlog. Bye!